Hello guys, welcome po. Tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo ng card. So be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective. Kaninong mensahe to? Ace of Cups. Five of Wands reverse. Page of Swords reverse. Page of Pentacles reverse. Nine of Cups reverse. Si Five of Cups. So, malakas dito yung water sign. Cancer, Capricorn, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ayan. So, meron din akong nakikitang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayun. Earth sign, Taurus, Virgo, at Capricorn. Start na tayo. So, dito, yung iba sa inyo, detach ka sa isang tao or meron kang iniwasang tao. Ikaw yung klase ng tao na hindi ka naghahabol. Kumbaga, dahil hindi ka humahabol, meron lang ako nakita ditong tao na napapaisip dito at naapektuhan dahil hindi ka humahabol. Okay? Para bang nawalan to ng control. Lalo-lalo na sa sitwasyon ninyo. Okay? Kumbaga, dito lumalabas yung emotional imbalance mula sa taong ito. Kasi dito lumabas si Ace of Cups upright at ito si Five of Wands reverse. So, ibig sabihin totoong malakas yung emotional impact mo mula sa taong ito. Kung meron kang kadiling dito na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, meron din ako nakikitang water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces, Kumbaga, meron kang totoong nararamdaman dito. Meron ditong attachment na nangyayari. Meron ditong emotional overflow, okay? Kumbaga, galing sa presence mo, para bang iba yung epekto or apekto mo dito, sa taong ito. Ayan. So, hindi halos lahat makaka-resonate. Okay? So, dito, meron lang nakikita din dito, Page of Swords. Naka-reverse siya. Then, Page of Pentacles. Reverse din. Meron kasi ako nakikitang tahimik na nagmamasid sa'yo. So, merong earth sign at air sign. Virgo, Taurus, Capricorn. Then, meron din ako nakikitang Gemini, Libra, or Aquarius. Kumbaga dito, para bang siya, yung style niya dito, yung stalker energy, nagmamasid, ni-stalk ka, nag-iisip, hindi masabi yung gusto niyang sabihin. May pagka immature, lalo-lalo na din sa communication, para bang hindi siya magaling makipag-communicate. Ito lang nakikita ko. So, dito, hirap tong maging, consistent dito sa Page of Pentacles. Kumbaga dito, hirap din tong maging seryoso sa action niya. May pagka-unsure kung paano ka i-approach. Hindi niya alam kung paano ka lalapitan, kung paano ka niya i-approach. Paano ba? Okay, ganon. Ganon yung energy niya. Paano ka nga ba lapitan, So, lumalabas din dito sa Nine of Cups reverse. Hindi kasi siya satisfied dito pagdating sa emosyon niya, Para bang kahit anong distraction na gawin niya, mayroon pa rin kulang. Parang hindi nila makuha yung peace na gusto niyang makamit. Okay? So, dito,
Nalungkot to. Ito lang nakikita ko sa Five of Cups. Nalungkot siya, lumuha siya, umiyak siya. Nagsisi, ganun yung aura niya. Para bang pinagsisihan niya lahat ng ginawa niya tungkol sa connection ninyo or sa paraan ng pag-handle niya sa'yo. Kaya dito sa Four of Pentacles, unti-unti na tong bumibitaw. Para bang napapaisip ba tong tao na to? Kasi nangingibabaw dito yung pride. Pero bumibitaw na yung pride niya dito eh. Bumibitaw na rin yung pagpipigil niya dito. Yung matagal na pagkikimkim ng taong ito, mahirap nang kontrolin. Para ba siyang sasabog na ano? So, nakikitaan ko rin dito, no? Malalim yung pag-iisip niya ngayon. Nagre-reflect. Para ba siyang nagre-reflect tungkol sa nangyari at sa tunay nilang nararamdaman. May mga bagay dito ha na unti-unting nabubunyag sa solar eclipse. Pwedeng mga tinagong emosyon o katotohanang matagal nilang dinideny, ano? So, nakikitaan ko lang dito sa Two of Pentacles reverse. Hindi niya kayang i-balance yung emotion niya ha. Para bang, alam mo yun, parang sabog yung isip niya dito. Para bang, kahit baga sinusubukan niyang maging okay, sabog yung isip niya eh. Hindi siya makapag-focus. Para bang hindi siya makapag-focus, hindi siya makagawa ng desisyon. Ganon. So, dito, the Chariot reverse and Ten of Wands reverse. Pero dito, no, para ba siyang nawawala ng direksyon dito? Para ba naliligaw ng landas? Nawawala ng control? Kahit gusto pa niyang pigilan yung nararamdaman niya dito, hindi niya ma-manage ng maayos to. Okay? So, gusto ko niyang bitawan emotional. Okay? Gusto niya nang bitawan tong kanyang mga daladalang nararamdaman. Yung hirap ng sitwasyon niya, pagod na siya, na dalhin mag-isa itong problemang kinakaharap niya. Wala man lang siyang masandalan, ganun. Wala siyang mapagsabihan. Ako niya ang lahat ng responsibilidad, tapos sabay pa yung nangyari sa inyo. Kaya pagdating sa Four of Wands reverse at dito sa The Hangman upright, meron siyang instability dito. Pwedeng naapektuhan yung peace of mind nila. Okay niya, pakiramdam niya, hindi siya buo. Para bang may pakaramdam siya dito nung nawala ka. Hindi niya naramdamang buo muli siya. Ganon. Yung tipong ganon, pakaramdam niya hindi buo yung sitwasyon nung mawala ka. Ganon. Kasi dito, para bang nasa post kayo dito, pinipilit niyang makita yung connection mula sa ibang perspective dito, no? Yung bang tipo na hindi siya gumalaw, para bang hindi siya dito, makareact, ganon. Para ba siyang napa-stuck sa sitwasyon? Pero kahit apektado tong taong ito dito, no? Alam mo yun, kahit affected siya, pilit pa rin niyang kinokontrolado yung image niya. Kahit marami nang nangyari, ganyan. Pilit niyang kinokontrol yung kanyang imahe para makita ng ibang tao na okay siya, wala siyang problema, okay ang buhay niya, ganun. Kaya lang dito sa Eight of Pentacles reverse, hirap kasi tong ayusin yung inyo connection dito, no? Hirap siyang trabahuhin to. Mayroon pag-iwas na nangyari sa inyo. Or hirap siya mag-focus dito, no? So, dito, ang dating kasi ng spread mo, no?
para bang habang mas hindi ka reactive parang hindi na siya yung sentro. Para bang hindi siya nakasentro sa energy mo, ganun. So, dito, lumalabas din dito. Kaya mas lalo tong napapaisip Nawalan siya ng emotional control. Marami siyang suppressed emotion. Dito, kasama na yung regret, longing, tapos may pride pa na, alam mo yun, pilit na nilalabanan. Kaya yung problema, gusto niyang kontrolin yung nararamdaman niya pero hindi na gumagana ng maayos. Yun yung problema. Hindi kasi siya magpakatotoo. Ayan. So, tingnan pa natin kung ano pa yung magandang itanong dito, no? So, ikaw, anong ba magandang itanong dito? Pag-isipan natin maigi. So, ito na lang itanong natin. Kasi, kanina, meron akong nakikitang na-realize siya. So, itanong natin, ano ba yung na-realize ng tao na to sa'yo? Ayun. So, magandang tanong yon. Give me the message. Ano ba yung na-realize niya sa'yo? Ayan. Give me the message. Ano yung na-realize ng taong ito sa'yo? Ayan. Lumabas ang The Lovers. Justice. Wow. Ano tong isang to? Six of Swords reverse. Last one. Kuha na lang tayo ng isa para mabilis. Ayan. Hindi na natin patatagalin pa. So, lumabas ang Three of Cups reverse. Lumabas ang The Lovers and Justice, ha. Yung na-realize ng tao na to sa'yo, alam mo kung ano? Yung pagiging mong totoo. Malalim kang tao. Para bang ngayon niya na napagtanto-tanto na malalim pala yung connection ninyo. Hindi lang ito simpleng attraction. Meron siyang naramdaman dito Meron siyang emotion na naramdaman sa'yo. Ito yung klase ng yung para bang soulmate, ganun yung tingin niya sa'yo. May soul level pool ka. Ganun. Pero meron siyang nararamdaman sa yung something na kakaiba. Okay? So, dito, ikaw, nakikita ka niya ngayon na yung katotohanan mo at yung consequence na naging action niya sa'yo. Okay? Meron siyang realization dito na may pagkukulang siya sa'yo. May hindi naging patas sa paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Okay? Kaya dito, hirap siyang makamoving on dito. Kasi meron kasing tuluyang lumayo. Pwedeng ikaw lumayo ka na kasi ayaw mo nang magdusa. Kaya dito, pilit niyang itong tao na to, pilit niyang iniiwan sa isip niya yung connection nyo. Pero bumabalik pa rin yung memories, yung emosyon. Yun yung hindi niya mapigilan dito. Kaya pagdating sa judgment, malaking awakening card to, ha, kasi nagkaroon to ng pasensya na utal ako sa R. Self-reflection, sa realization, tungkol sa tunay niyang nararamdaman at sa kahalagahan mo. So, para bang ngayon, naiintindihan niya na yung ganun yung energy niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ko to nararanasan. Ngayon, naiintindihan ko na kung anong klaseng connection yung meron tayo. Ganun. Kaya dito sa Ten of Pentacles, yung na-realize niya, may nasirang stability or may nasirang potential sana sa inyong dalawa. Pero ngayon, nakikita ng tao na to na may chance sana for long-term connection pero naging unstable or hindi niya naalagaan. Okay?
Yun yung pinakamalaking pagsisisi niya dito. Kaya dito sa Three of Cups, merong dumistansya. Merong emotional na dumistansya dito. Pwedeng ikaw, or pwede rin ikaw hindi mo maintindihan tong tao na to. So, pwede rin meron ding involved na third party or mayroon nag-interfere na ibang tao sa inyo. Okay? Kaya nangyayari dito, ngayon niya na re-realize dito na hindi naging masaya o genuine ang paligid niya nung nawala ka. Nung nawala ka, doon niya nare-realize kung sino yung mga totoo at hindi. Okay? So, ikaw doon niya napagtanto na malalim kang tao. Ikaw yung totoo. So, nakikitaan ko lang dito, hindi ka madaling palitan. Kahit meron tong bagong connection, hindi ikaw yung madaling palitan basta-basta. Kumbaga, yung emotion na naramdaman niya sa'yo, doon niya napagtanto-tanto na malalim pala. So, nakikita kanya ngayon kung ano yung nawala sa kanya. Ganon. Kaya dito, unti-unti itong, parang unti-unting nawawala sa kanya lahat. At ngayon niya nakikita, ngayon niya nalalaman. At ngayon siya nagkaka-aware sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon at malaki yung epekto mo nung nawala ka. Okay? Kaya dito, mukhang hindi siya fully detached kahit sinusubukan niyang magmukhang okay. Ayun, ito lang nakikita ko. Yung kunyari, detached siya sa'yo, pero ang totoo, hindi siya detached talaga sa'yo. Yung nararamdaman niya kasi sa'yo, andun pa rin eh. Ayan. Pero ngayon, nagkakaroon na siya ng realization about sa'yo. Ayun, ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.